NBA All-75 team. Alley-oop, Wemby with the one hand! May isang batang tila isinilang, hindi para sa karaniwan. Isang batang sa mata ng mundo ay isang tanong na walang kasagutan. Sa murang edad pa lamang, ang kanyang katawan ay tila lumalampas na sa hangganan ng pagiging normal. Sabi ng mundo, hindi siya para sa basketball. Sabi ng mundo, siya ay masyadong payat, masyadong kakaiba, masyadong marupok para tumagal sa larong binuo para sa lakas at bangis. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang batang tinanggihan ng inaasahan ay siyang naging sagot sa hinaharap ng laro. Si Victor Wembanyama. Ipinanganak sa France, isang batang hindi agad umangkop sa ordinaryong daloy ng mundo. Habang ang ibang bata ay lumalakad sa simpleng kasiyahan ng laro, siya ay lumalaki na may bigat ng pagiging iba. Ang kanyang taas ay hindi lamang pisikal na katangian. Ito ay tanda ng hinaharap na hindi pa malinaw kahit sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ang unang napansin sa kanya ay hindi ang katawan, kundi ang katahimikan. Isang katahimikang puno ng obserbasyon, parang mas pinipili niyang unawain ang mundo kaysa makipag-ingay dito. Sa kabataan niya, hindi pa basketball ang bumabalot sa kanyang pangalan. Isa lamang itong laro na sinusubukan ng maraming bata. Ngunit habang lumalaki siya, unti-unting lumilinaw na hindi siya ordinaryong manlalaro. Ang kanyang katawan ay patuloy na humahaba at kasabay nito ang atensyon ng mundo ay unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaibang presensya na hindi maipaliwanag. Sa high school, dito nagsimulang mabuo ang unang bersyon ng alamat. Ang batang tahimik ay naging presensya na hindi maaaring baliwalain sa court. Sa bawat laro, tila ang espasyo mismo ay umaayon sa kanya. Ang kalaban ay hindi lamang nakikipaglaban sa bilis o lakas, kundi sa kanyang abot na tila kayang lunukin ang bawat galaw. Isang simpleng tira ay nagiging mahirap dahil sa posibilidad na ito ay mawala sa ere. Isang drive ay nagiging limitadong ideya pa lamang bago pa man magsimula. Ngunit kahit ganito, hindi agad naniwala ang mundo. Sabi nila, hindi siya tatagal. Sobrang payat, masyadong delikado, hindi kakayanin ang profesional na laban. Pero hindi siya sumagot, nagtrabaho lang siya. Sa katahimikan, paulit-ulit, walang ingay, walang reklamo. Pagkatapos ng high school, pumasok siya sa mas seryosong mundo ng basketball sa Europa. Dito, ang laro ay hindi na tungkol sa potensyal kundi sa survival. Mas matatanda, mas malalakas, mas veterano ang kanyang mga nakalaban. Ngunit sa bawat laban, unti-unting nabubura ang ideya na siya ay eksperimento lamang. Dito, lumabas ang tunay na anyo ng kanyang laro. Hindi lang siya matangkad, hindi lang siya mahaba ang abot. Siya ay may utak na nakakaintindi ng laro sa paraang bihira para sa kanyang edad. Sa Europa, nagsimulang kumalat ang kanyang pangalan sa buong mundo. Hindi na siya simpleng prospect, kundi isang pangyayaring hindi maipaliwanag. Tinawag siyang alien, hindi bilang biro, kundi bilang pagtatangkang ipaliwanag ang hindi normal na kakayahan. Habang papalapit ang NBA draft, lalong lumalim ang bigat ng kanyang pangalan. Ang buong basketball world ay huminto sandali upang hintayin ang kanyang kapalaran. At nang marinig ang kanyang pangalan sa draft, hindi lamang isang karera ang nagsimula. Isang bagong panahon ng basketball ang isinilang. Sa NBA, hindi siya tinuring na ordinaryong rookie. Siya ay tinuring na pagbabago mismo ng laro. Sa depensa, nagiging mahirap ang bawat tira ng kalaban. Sa opensa, nagiging komplikado ang bawat sistema ng depensa. Ang 7 piye, 4 na pulgada na katawan niya ay hindi na simpleng numero, kundi simbolo ng bagong anyo ng atleta. Ngunit higit sa taas, ang mas nakakatakot ay ang kanyang talino sa laro. Parang veteranong matagal nang nasa liga. Ngayon, si Victor Wembanyama ay hindi na kwento ng potensyal.
Siya ay realidad ng kasalukuyan at simbolo ng hinaharap. Ang tanong ay hindi kung siya ba ay magtatagumpay. Ang tanong ay hanggang saan niya babaguhin ang laro. At kung babalikan ang batang tinawag na hindi bagay sa basketball, makikita ang isang malinaw na katotohanan. Ang mga batang hindi pinaniwalaan ng mundo ang madalas na siyang bumabago nito. Ang greatness ay hindi maingay sa simula. Ito ay tahimik, mabagal, at halos hindi napapansin. Hanggang sa dumating ang sandaling wala nang ibang pagpipilian ng mundo, kundi ang tumingin. At si Victor Wembanyama ay hindi na lamang manlalaro. Siya ang dahilan kung bakit nagbago ang laro.